Ito po, unang post ni Pugenius, yung 400 plus page exhibits at dagdag kaso ni Makagago laban kay Norman Mangusin. Officially filed na umano. Mukhang lalong iinit ang legal battle ng dalawa. At ito nga po, yung post doon sa Makagago WhatsApp Men official group, ang sabi po dito ni Gingging, mukhang dagdag kaso ka na naman, Norman Gusgusin. Hello Idol Makagago, pa-picture. At may picture nga doon. Teka, ito, pwede naman dito. Mukhang dagdag kaso na naman nga. Talagang ano to napicturean pa si Makagago doon sa labas siguro ng korte to. Para ano, okay, friends. Nawala yung ano ko link ko Friends of Fuji News. Ayan. Ito yun yung sinasabing napicturean si Makagago sa labas nga yata to ng korte. At biruin mo 400 plus page ang kanyang magiging kaso. 400 plus page, ang dami nun Tapos meron pong isang dito ginawa si Food Genius na may sulat. Ito. Ito po. May sulat yung may caption, basahin lang natin. Sabi dito ni Puginio, si Norman Mangusin na may tatlong magkaibang naitalang lugar ng kapanganakan, Benguet, Baguio, Tarangnan, Samar at Bulacan, Bulacan ay kinu-question ang legal na citizenship ni Makagago. More importantly, number 16 more importantly, while respondent repeatedly placed my identity in issue, the copies of his counter affidavit furnished to me do not clearly and competently establish the citizenship claim he now asserts under oath. He merely described himself as Filipino, yet he did not attach any government-issued identification or civil registry document, such as a birth certificate, passport, national ID, or similar official record, to show that he is in fact a Filipino citizen or to establish the personal particulars he now asserts under oath. The document he presented, as far as the furnished copies show, are private residence-related papers and not proof of citizenship. He cannot demand strict proof of identity from me while expecting this him. And he should likewise be required to present competent government-issued proof of his identity and citizenship. Parang kabobohan to, no? Parang kaingutan, ano? Ingot talaga to si Kulaong. Biruin mo, questionin mo ba naman yung pagkatao ni Makagago? Hindi mo ba sa sa dami pa lang ng properties niyan, hindi naman pwedeng mag-acquire ng properties ang foreigner o ang illegal dito sa atin. 'Di ba? So ibig sabihin doon pa lang malaman mo na Pilipino talaga 'yan. Bakit ganyan ang kautakan nito si Kulaong? Kaya nga alam niyo sabi ko nga, 'di ba nitong mga nakaraang vlog ko, dapat si Kulaong magpalit ng abogado. Ano ang ipapalit niya? O kukunin niyang abogado? Yung abogado na alam ang laban niya sa social media. Yung laban
na yung abogado na alam ang labanan nila ni Makagago. Yung abogado na alam at kilala si Makagago. Kahit konting background lang. Kasi kung ang abogado niya ay yung ahente ng mukhang ahente ng punerarya, ala po, talagang matatalo lang siya talaga dito sa kasuhan. Kasi hindi alam kung ano ang ginagawa ni Kulaong sa SOCMED eh. Alam ba nitong ninong abogado niya na pinagmumumuran niya si Makagago? Sasampalin ng etit si Ma'am Joanna. Pinagsalitaan na nga, Mike? Anong Mike? Ito naman yung mic ko, okay naman. Malabo ba yung ano ko? Okay. Ayan. Hello. Eto po, okay na po ba dito? Ayan, okay na pala dito. 'Di ba? Kaya kasi yung labanan na ito ni Makagago, ito na lang gamitin ko yung ano ni Joy. Ayan, ito na lang. Para kunwari may mic ako. Kay Joy ito yung panlinis niya ng kuko. Pinaglaruan ni Piola. 'Di ba? Yung dapat niyang maging abogado ay yung abogado na alam ang pasikot-sikot ng SOCMED. Alam ang punot dulo, simula at umpisa ng labanang Makagago at MG. So, kung ang kukunin ni Kulaong ay isang abogadong medyo bata, medyo bata, yung siguro mga 35 man lang ang edad at may muwang sa SOCMED, alam ang pasikot-sikot ng SOCMED, ay baka doon pa kahit papaano ay meron pong maging laban talaga sa korte etong si Kulaong. Pero kung ang kanyang abogado nga ay yung katulad no na parang isang bulate na lang ang hindi pumipirma, ala, 'di ba? Saka isa pa, niloloko din naman ni Kulaong yung abogado niya. Hindi niya sinasabi kung ang tunay na sitwasyon. Kasi katulad niyan, ipagtapat mo na binalahura mo yung asawa ni MG. Ipagtapat mo na ikaw ang unang nagmumura sa pamilya nito. 'Di ba? Ganun sana. Pero yung parang ang dating, ikukwento mo lang dun sa abogado mo, ito ninong, minura ako nito sa sa SOCMED. Pinakyo ko nito sa presscon. Wala na. Tapos na. Sige, kasuhan natin yan. Kaso yan, kaso. Gagawa affidavit, gagawa ng complaint. Hindi talaga pang grade 2 talaga mangyayari. 'Di ba? Sa halip na etong abogado ni Kulaong ay baka meron naman din talaga tong mga naipanalong kaso noong mga bata-bata pa 'to, 'di ba? Nasisira din ngayon kasi nga parang kapag sinabing pang grade 2 yung kaso, tapos ang abogado mo yung ninong mo. Ninong mong isang bulate na lang ang hindi pumipirma. Ay wala na, 'di ba? Talagang parang panghuyo ka na lang talaga eh. Parang kaya ka lumalaban ng kasuhan para mahuyo ka, 'di ba? Okay, Mac, di ko na ide-detalye pero may kakaharapin din yan si Kulaong, napakabigat na problema. This time hindi kay MG. Kay ano ba yan? Kay ano? Ano ba? Baka doon kay ano yan Ah,
Hindi na lang ide-detalye ni Ate Ira. Pero tingin ko kay ano yan no? Yung merong bar and restaurant. No, tingin ko dun yan At Yumi, Mac, pag nagkukwentuhan ba kayo ni Kulaong, binibigyan ka ba niya ng time makapagsalita? Kasi feeling ko siya lang gusto lagi magsalita. Oo naman, minsan nakakapagsalita naman ako. Pero alam mo nitong kasi nung time na yon na libang ako, hulog na hulog pa yung kalooban ko kay Kulaong. Ano ako noon, kumbaga kung ano sabihin niya pinapaniwalaan ko. Syempre, ano siya kumbaga siya yung parang laman ng channel ko. So syempre, okay pa ako noon na nung naririnig ko pa lang yung mga pinagsasabi niya noon. Ano pa ako, kumbaga parang masarap pang pakinggan. Ngayon kapag dati nung netong mga naghahanap ako noon, nitong after ako ma-interview ni MG at naghahanap ako ng mga audio recording na pina-record niya, naano ko, para pala akong tanga noon pagkausap ko si Kulao. Ay, nako. Kay PJ, mas malakas ba ang evidence ni Boss MG kasi lagi sinasabi ni Kulaong AI lang daw po. Hindi. Malakas talaga ang ebidensya ni MG. Authenticated na nga Ate Glenn, kumikisay na pero one pang lumipad. Katay na manok lang. Ate Mayet, Owishi, gusto niya siya lang ang bida. Yun nga. Ate Katrina Love, sino nagpicture kay MG? Parang fans niya. Tapos pinost doon sa group. Kay Ate Ira, hihilahod siya kay MG. Gagapang naman siya sa isa pang kaso. Kaya tuluyan na yang di makakabangon. Yun ang maganda. Diba? Okay, Ate Ayumi. Ayan, Ate Ira, happy na naman daw ang pamilyang to. PJ, nakita ko si Kulaong nung pumunta sa QC Court, ang dungis ng polo shirt nun At yung amoy, Diyos ko, amoy chloroform. Palike na po ng ating live video Naku, 109 na. Sana ma 150 man lang. Okay. Nagbabago ang audio mo, Boss Mac. Okay, Kuya Elmer. Ayun pala yun. Ate Agnes, pwede ba mag-double ng like para makalipad na tayo? Kasi pag di nag 150 likes si Norms na lang, pali pa rin natin. Kay Kuya Ramil, kaya nababaon si Kulaong dahil sa kabobohan niya. Iba ang galaw ni MG sa Sokmed. Tama. Kay Big Mama, tama, dapat niya nang palitan yung abogado niya kasi isang tama lang ng pneumonia. Tegi best na yun. Ay, nako. Okay, baka na naginip si Kuya Elmer, Big Mama. Jan Necesario, ayun. Zyrus Vlog, hello po, Shinohami. Kay Dimple, ahente ng funeral o customer ng punerarya na ready ng embalsamuhin. Joke, please. Miss Bulabog, thank you Nino kasi kaya hindi magkapagpalit ng abogado. Tama. Hindi, baka kinumisyon niya yon na pag ito nanalo, bibigyan kita. Pag ito nagbayad ng 20M, sa'yo yung 5M. Ganyan si Kulaong Kay Mind Game, wag naman po ad hominem sa abogado. Trip po namin to. Ito po trip namin kanya-kanya po tayo ng trip Juanito Mendoza, Good Fem Idol Mac, hindi talaga titigil si Kulaong Wala naman na talagang nagawa lahat ng gagawin para makabuti lang. Kuya Ramil Cruz, sa mga nalalabuhan, i-adjust ang resolution ng white nyo. Loud and clear doon kay Ate Agnes. Okay, PJ, yung attorney ni Kulaong is parang nahatak sa kalsada. Yung nagno-notaryo lang. Mukhang ahente ng buy one take one nakabaong kasi, no? Okay, Kuya Juanito, shoutout naman po yung kasama ko na tanod, si Ate Jo, Ate LB, Kuya Celso at aming chairman na si Ate Beng Marqueses po. Dito po kami sa Antipolo Rizal, Kupang Antipolo. Ayun, shoutout po. PJ, palalamove daw ng cheese bread.
Okay, mind game, ayan. Pasensya ka na, mind game, eh, busit kasi kami sa mga kahit na sinong involved kay Kulaong. Faith to spoke na, Ramil Cruz, ang abogado ni MG ay mahihimatay si Kulaong. See you soon. Hmm. Kay Chris from PH, Hindorotot pala, Ninong ni Norms, walang bitaw. Tangina, wala nang bitaw yun pag ganun. Alam mo, Mac, di ka naman masisisi, kaya noon time na noon bulag ka pa, pero salamat, nakawala ka na sa kanya. Opo naman. Okay, ang layo mo daw, Big Mama, baka daw lumamig na yung cheese bread. Okay, ingat daw sa pagpasok. Big Mama, malapit lang yan, manalig ka lang. Guys, 110 likes na, oh. Kaya pa yan, 230 views. Kuya Ramil Cruz, shoutout sa lahat ng Kapablonatics. Paris Francie, kasama niya din mag-land grab yan, lawyer, they deserve it. Yun nga yung ano, yung abogado na yun, ninong sa kasal ni Kulaong yun eh, kaya ganun eh. Okay, Big Mama, asan ba yung tsinelas ko? Mapapalo ko tong si Mind Game. Kumain ka na, Boss Mac? Opo, Kuya Henry. Ay, kumanta pala. Sorry, kala ko kumain. Mind Game, oh. Thanks sa live stream. Thank you ha. Salamat sa pakulay mo. Rolando Sarmiento, sana plus niya sa Inidoro. Lalabas ang abogado niya. Lalabas sa Inidoro. Ayan, nagpakulay tuloy si Mind Game. Eh, ano talaga, pasensya ka na kami. Pag nag-ad hominem kami dito, nako eh, talagang nakakabuisit. Kung yung i-ad hominem namin, eh, naririnig lang yung ina-ad hominem namin. Nakakabuisit talaga. Ang abogado ni Kulaong, naaawa ko i-bash Boss Mac, pero kay Kulaong di ako na maawa. Hindi kasi ako po yung bata na laging nagmamano sa mga matatanda. Laging may po at opo. Pero pag yung katulad nung gano'n na abogado ni Kulaong, parang mahirap igalang kasi nga, eh, bukod sa siyempre ninong ni Kulaong, eh, na-involve nga po daw yan sa ano, yung sinasabi nga noon na land grabbing. Biglang tinago yung tsinelas. Siguro naaawa lang si Mind Game dun sa kay Lolo St. Peter. Pasensya na, galit lang kami kay Kulaong, hopefully maintindihan mo po. Yun nga. Naaawa siguro siya doon sa ano, sa abogado ni Kulaong kasi matanda na. Mabait po kaming lahat dito. Totoo naman yun. Ate Glenn. Okay. Ate Paris Francis, sorry lang pero alamin mo yung history ng land grabbing nila sa Isabela. Malalaman mo bakit deserve din ng lawyer yung ang bashing. Yun nga. Kuya Ramil Cruz, okay po, Boss Mac, wala ako background. Okay. All goods daw kay Mind Game. Yun, ako po'y magpapaalam na sa inyo ha. Maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking vlog. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you.